So tuluyan ang humina at nalusaw itong binabantayan nating low pressure area. Pero ito pa rin pong tinatawag nating shear line ay nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. At dahil nga sa interaksyon nito sa ating amihan o northeast monsoon, tuluyan na pong humina at nalusaw itong binabantayan nating low pressure area. Ang sirkulasyon po nito ay sumama na dito sa tinatawag nating shear line. Pero again, aktibo pa rin po itong ating shear line at sa kasalukuyan ito po ay nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa. Tinanggal na rin po ng JTWC ng US yung kanyang designation para dito sa ating binabantayang low pressure area. At dinowngrade na rin po yan ng Japan Meteorological Agency. Again, mananatili pong nakaka-apekto sa ating bansa ito pong tinatawag nating shear line. Dahil pa rin po sa ating tinatawag na shear line, asahan pa rin po natin ang maulap na panahon at posibleng mga scattered o kalat-kalat na pagulan o thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Visayas, particularly sa eastern at central section ito. So again, although nabawasan po yung ating mga pagulan, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito, lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Dahil saturated na po yung ating mga lupa, so mas mataas po ang mga tsansa ng mga flash floods at landslides. Magiging maulap din ang panahon natin at posible rin po ang mga scattered o kalat-kalat na pagulan dito sa rehiyon ng Caraga at Davao region. May mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan din tayong aasahan dito po sa rehiyon ng Mimaropa, kasama na po dyan ang Bicol region. Maliban dito sa ating tinatawag na shear line, ito namang ating amihan o northeast monsoon ang nakaka-apekto sa natitirang bahagi ng Luzon. Generally, fair weather naman po tayo, kasama na po dyan ang Metro Manila, pero posible pa rin po yung mga isolated na mahinang pagulan, lalong-lalo na tuwing hapon o gabi. At again, although humina at nalusaw na itong ating binabantayang sama ng panahon o low pressure area, meron pa rin po tayong sirkulasyon dito. Medyo mataas na lamang po yung kanyang pressure kaya hindi na po siya designated as a low pressure area. Pero dahil po dyan at dahil nananatili pa rin ang epekto ng ating tinatawag nating shear line, bukas posible pa rin po ang mga scattered o kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Hilagang Mindanao, kasama na po dyan ito pong ilang bahagi ng Caraga. Bahagya rin tataas itong axis ng tinatawag nating shear line. Apektado pa rin po nito ang malaking bahagi ng Bicol region, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Quezon, maging dito sa ilang bahagi ng Mimaropa. Dahil po dyan, asahan pa rin po natin ang mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan o thunderstorms. Sa mga nagtatanong kung may kasunod ba agad itong ating binantayang low pressure area, so ito pong grupo ng kaulapan o cloud cluster sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay dating designated ng JTWC ng US as 98W and West. Pero hindi na po ganun kaganda yung kanyang sirkulasyon at hindi na po mababa ang kanyang pressure. Kaya tinanggal na rin po ng JTWC ng US ang kanilang designation para dito sa cloud cluster na ito. Sa ngayon, hindi na po natin ito inaasahang mag-develop as a tropical cyclone o bagyo. Ito po ay posibleng malusaw na rin at sumama dito sa ating tinatawag na tail end ng frontal system o shear line. Pero again, although nalusaw at nabawasan po yung ating mga pagulan, magpapatuloy po ang epekto ng tinatawag nating shear line sa mga susunod pang mga araw. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga possibilities ng mga flash floods at landslides, lalong-lalo na kapag meron tayong nararanasang thunderstorms. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.